Ilang beses ka na bang nadama na nalinlang ng isang tao na tila nasa kanang bahagi, ngunit sa loob ay nagtatago ng ganap na magkakaibang intensyon? Sa Biblia, mayroong isang karakter na tila matuwid, sumasangguni sa Diyos, nagsasalita tulad ng isang propeta, ngunit sa kaibuturan, siya ay kumikilos na ginagabayan ng kasakiman at mga nakatagong interes. Pangalan mo? Balaam. At sa kwentong ito naganap ang isa sa mga pinakahindi pangkaraniwan at epektong mga himala sa buong Biblia. Isang asno na nagsasalita upang iligtas ang buhay ng masuwaying may-ari nito. Karamihan sa mga tao ay nakakaalam lamang ng nakakatawang bahagi, ang bahagi kung saan nagsasalita ang hayop. Ngunit ang halos walang sumasaliksik ay ang tunay na kahulugan ng salaysay na ito, isang makapangyarihang babala tungkol sa pagsuway na nagkukunwaring kabanalan, tungkol sa panganib ng pagbebenta ng regalo ng Diyos, kapalit ng mga pabor ng tao. Kami ay nahaharap sa isang kwento na kinasasangkutan ng isang tiwaling hari, isang sakim na propeta, isang nanganganib na mga tao, at ang direktang pakikialam ng langit. Ang salaysay na ito na nakatala sa mga bilang kabanata 22 hanggang 21 ay isang pambihirang hiyas para sa mga gustong maunawaan ang mga gawain ng mapagpahintulot na kalooban ng Diyos, kung paano niya tayo binabalaan kahit na tayo ay pumipili ng mga maling landas, at kung paano tayo malilinlang ng espiritual na kasakiman na nagkukunwaring pananampalataya. Ito ay isang aral na kasalukuyang bilang ito ay apurahan. Pagkatapos ng lahat, kahit ngayon maraming propeta ang sumusunod sa mga yapak ni Balaam, kahit na hindi ito namamalayan. Sa video na ito, matutuklasan mo ang mga detalyeng hindi pa nabanggit. Mauunawaan kung bakit mas masunurin ang asno kaysa sa Panginoon nito, at kung bakit si Balaam, kahit na direktang narinig ang tinig ng Diyos, ay naging simbolo ng pagkawasak at espiritual na panlilinlang. Ihanda ang iyong sarili para sa isang paglalakbay na magbubukas ng iyong mga mata, makapukaw ng pagmuni-muni at mag-renew ng iyong espiritual na pag-unawa. At kung gusto mong maabot ng salita ng Diyos ang mas maraming pusong nauuhaw sa katotohanan, mag-subscribe sa channel ngayon, i-like at i-share ang video na ito. Ang iyong suporta ay mahalaga para sa mga mensaheng ito upang magpatuloy sa pagbabago ng buhay. Magkomento sa ibaba. Panginoon, nais kong sundin ang iyong tinig. Nakakatulong din ito sa YouTube na maikalat ang salita sa mas maraming tao. Kung minsan ay ginugulat tayo ng Biblia ng mga yugto na sumasalungat sa luhika ng tao, at ang kaso ng nagsasalitang asno ay isa sa mga sandaling iyon. Isipin lamang isang hayop ng walang anumang espiritual na paghahanda na ginagamit bilang isang direktang instrumento ng banal na komunikasyon. Tila hindi ka panipaniwala, ngunit ito mismo ang nangyari sa paglalakbay ni Balaam. At ang pinaka nakakaintriga, nakita ng asno ang hindi nakita mismo ng propeta. Isang pagbabalik-tanaw sa tungkulin na naghahayag ng higit pa sa isang simpleng himala sa Biblia. Isa itong simboliko at patong-patong na eksena. Ang mas nakakagulat sa kwentong ito ay na si Balaam, ang inaakalang tao ng Diyos, ay hindi isang Israelita. Gayunpaman, siya ay kilala na may espiritual na kapangyarihan at isang reputasyon bilang isa na mabisang makapagpapala o sumpain. Desperado siyang tinawag ni Haring Balak ng Moab upang sumpain ang mga Israelita na sumusulong sa disyerto ng may lakas at pagpapala ng Panginoon. Sa halip na lumaban, ipinakita ng propeta ang kanyang sarili na mausisa, interesado, at sa lalong madaling panahon ay nagsimulang makipag-ayos sa hindi niya dapat. Iyan ay kapag ang langit ay nabalisa. Sa simula, si Balaam ay ipinakita bilang isang masuwaying propeta na sumangguni pa sa Diyos, ngunit malinaw na nais ng isa pang sagot.
Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin ng mga panahong alam natin ang kalooban ng Diyos, ngunit patuloy tayong nagsisikap na makipag-ayos sa Panginoon, na parang papayag siya sa ating mga kapritsyo. Ang problema ay ang pagpupumilit na ito ay maaring humantong sa atin sa sentro ng mapagpahintulot na kalooban ng Diyos kapag pinahintulutan niya ang gusto natin. Hindi dahil ito ang pinakamabuti, kundi para matuto tayo sa mga kahihinatnan. Ito ay isang mahirap na aralin, ngunit isang kinakailangan. Ang hindi inaasahan ng sinuman ay ang kaligtasan ni Balaam ay magmumula sa hindi niya inaasahan, mula sa bibig ng kanyang sariling asno. Habang bulag niyang sinusundan ang kanyang landas, nagpakita ang isang anghel ng Panginoon na may hawak na espada. Nakita ito ng asno, tumigil at lumihis. Sinubukan nitong bigyan ng babala ang may-ari nito. At si Balaam, na hindi napagtanto ang panganib, ay gumanti ng galit, pinalo ang hayop ng 3 beses. Ilang beses din nating tinatanggihan ang mga babala, binabaliwala ang mga palatandaan, at sinasaktan ang mismong mga tao na nagsisikap na protektahan tayo. Ito ay isang tapat na larawan ng pagmamataas ng tao. Pagkatapos, sa isang supernatural na pagkilos na puno ng banal na kabalintunaan, nagsalita ang asno. Tama yan, lumingon siya at sa malinaw na mga salita, tinanong si Balaam, "Bakit mo ako binugbog ng 3 beses?" Imposibleng hindi mabigla sa himalang ito ng Biblia. Sinaway ng isang hayop ang isang tao na nag-aangking tagapagsalita ng Diyos. Para bang sumisigaw ang langit na wala ang iyong espiritual na sensitivity, kaya gagamitin ko kahit ang hindi malamang dahilan para buksan ang iyong mga mata. Isang pagbaligtad na nagdadala ng isang makapangyarihan at hindi komportable na mensahe ng propeta. Ang eksenang ito na maaaring maging nakakatawa kung hindi ito seryoso, ay pinipilit kaming tumingin sa loob. Ilang beses tayo nagiging katulad ni Balaam, na bulag ng espiritual na kasakiman, kumikilos sa ilalim ng pagkukunwari ng kabanalan, ngunit dumiretso sa pagkakamali. Ginamit ng Diyos ang isang asno upang pigilan ang pagbagsak ng isang tao na dapat sana ay isang sanggunian ng pananampalataya. Ito ay nagpapakita sa atin na siya ay gumagamit pa rin ng hindi malamang na paraan upang balaan tayo. Maaaring ito ay isang bata, isang kaibigan, isang hindi inaasahang sitwasyon, o kahit na ang katahimikan na bumabagabag sa iyo. Ang mahalaga ay maging matulungin. Ang kwento ni Balaam ay lumaganap sa mga bilang kabanata 22 hanggang 24. Sa gitna ng disyerto, sa isang kapaligiran kung saan ang mga tao ng Israel ay nasa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Pagkatapos ng ilang tagumpay, kasama na ang makapangyarihang mga hari, naging banta ang mga Israelita sa karatig na mga tao. Ang isa sa mga taong ito ay ang Moab, na pinamumunuan ni Balak, isang tuso at natatakot na hari. Sa pakiramdam na nanganganib, humingi ng espiritual na tulong si Balak upang pigilan ang Israel. Ngunit hindi mula sa Diyos, ngunit mula sa isang taong kilala sa kanyang espiritual na katanyagan, si Balaam. Nagpadala si Balak ng mga sugo kay Balaam na may isang mapanuksong panukala, maraming ginto, pilak at karangalan, hanggat isinumpa niya ang mga Israelita. Tila lumalaban si Balaam noong una na nagsasabi na masasabi lamang niya ang utos ng Diyos. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay may isang bitak. Ang kasakiman ay nagkukunwari bilang espiritualidad. Nagsisimula siyang galugarin ang mga posibilidad, tulad ng isang taong gustong sumunod nang hindi isinusuko ang kanyang sariling mga interes. At iyon ang unang chink sa baluti ng propetang ito, isang tahimik na babala sa moral. Kahit na hindi siya bahagi ng bayan ng Diyos, si Balaam ay may ilang uri ng kaugnayan sa Panginoon hanggang sa punto ng pagtanggap ng mga paghahayag at mga panaginip. Gayunpaman, ang kanyang relasyon sa sagrado ay utilitarian.
Nakita niya ang regalo bilang isang kasangkapan para sa prestihiyo at kita. Ang tiwaling pangitain na ito ay naglagay sa kanya sa isang landas ng banggaan sa kalooban ng Diyos na hindi maaaring manipulahin. At dito lumalabas ang isang makapangyarihang aral. Hindi sapat na makinig sa Diyos, dapat maging handa tayong sumunod kahit nasalungat ito sa ating personal na kalamangan. Noong unang nagtanong si Balaam sa Panginoon, malinaw ang sagot, huwag kang sumama sa kanila. Huwag mong sumpain ang mga tao sapagkat sila ay pinagpala. Dapat ay naayos na niya ng usapin, ngunit iginiit ni Balaam. At ipinakikita ng Biblia na pinahihintulutan siya ng Diyos na pumunta sa ilalim ng isang kondisyon, magsalita lamang kung ano ang kanyang sinasabi. Ito ang tinatawag na pagpapahintulot ng Diyos kapag hindi niya hinahadlangan ang ating mga hakbang, ngunit hindi rin niya sinasangayunan ang ating motibasyon. Isang mapanganib na teritoryo kung saan marami ang naliligaw sa paniniwalang ginagawa nila ang tama. Pagkatapos ay umalis si Balaam kasama ang mga sugo ng Moabita na determinadong tuparin ang kaniyang misyon. Ngunit hindi nauunawaan ang kabigatan ng kaniyang ginagawa. Sa pagsisikap na sumpain ang mga taong pinagpala ng Diyos, inilalagay niya ang kanyang sarili laban sa Panginoon mismo. At kahit anong pilit niyang mapanatili ang hitsura ng pagsunod, ang kanyang puso ay tiwali. Nilinaw ng teksto sa Biblia na mayroong espiritual na tensyon doon sa pagitan ng pagpapakita ng pananampalataya at tunay na pagsunod sa Diyos. At ang pagigting na ito ay patuloy na naroroon ngayon sa ating mga pang-araw-araw na desisyon. Ito ang backdrop na nagtatakda ng entablado para sa himala ng nagsasalitang asno. Si Balaam ay sumunod sa misyon na may anyong kabanalan, ngunit ganap na labas sa banal na plano. Ang kanyang paglalakbay ay naglalarawan ng drama ng maraming espiritual na pinuno sa buong kasaysayan. Nagsimula sa mga regalo at paghahayag, ngunit nalilihis ng ambisyon, espiritual na panlilinlang at maling payo. Bago magpatuloy si Balaam, nagpasya ang Diyos na mamagitan sa isang marahas at nakakagulat na paraan. Dahil kapag ang boses ng tao ay nabigo, ang Diyos ay maaaring gumamit ng isang asno upang marinig ang kanyang sarili. Ang hitsura ng kabanalan ay isang banayad na bitag. Sinabi ni Balaam na sumasangguni siya sa Diyos, ngunit sa pagsasagawa ay nakapagdesisyon na siya. Gusto niyang pumunta at sa kaibuturan ko, umaasa akong magbabago ang isip ni Lord. Ilang beses natin ginagawa ang parehong nagdarasal tayo para sa patnubay, ngunit nasa isip na natin, naghihintay lamang ng makalangit na kumpirmasyon upang mapatunayan ang ating mga plano. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nagpapakita ng isang harapan ng pananampalataya na nagtatakip sa pagsuway na nakatago bilang pagiging relihiyoso. Iyan mismo ang naranasan ni Balaam sa banayad na paglihis na iyon. Kumbinsido ang propeta na magagawa niya ang kanyang misyon nang hindi nilalabag ang mga utos ng Diyos. Kung tutuusin, sasabihin lang niya kung ano ang sinabi ng Panginoon, di ba? Ngunit narito ang problema. Ang bahagyang pagsunod ay isang anyo ng rebellion in disguise. Unhanda si Balaam na sumama kay Haring Balak hanggat maaari niyang mapanatili ang hitsura ng espiritualidad. Ang kanyang espiritual na kasakiman ay humadlang sa kanya na makita ang kalaliman na bumukas sa harap ng kanyang mga paa. Ito ay kapag sinusubukan ng kalooban ng tao na paamuin ang kalooban ng langit, isang nakamamatay na pagkakamali. Ang panganib ay ang paninindigan na ito ay lumilitaw sa unang tingin, makadiyos. Si Balaam ay nag-ayuno, nanalangin, nakinig sa tinig ng Diyos. Ngunit iginiit na gawin ito sa kanyang paraan. Inaalerto tayo nito sa isang nakababahalang katotohanan. Posibleng maging malapit sa altar at malayo pa rin sa Diyos. Hindi binaliwala ng masuwaying propeta ang banal na sagot, sinubukan lang niyang libutin ito.
Ito ay nagtuturo sa atin na ang problema ay hindi palaging ang kakulangan ng panalangin, ngunit ang layunin sa likod nito. At kapag nasira ang motibasyon, maging ang tama ay nagiging lason. Ang teksto ng Biblia ay nagpapakita na ang puso ni Balaam ay nahati. Alam niya na ang mga Israelita ay pinagpala ng Diyos, ngunit gusto rin niya ang gantimpala na ipinangako ng hari ng Moab. Sa panloob na labanang ito, ipinanganak ang espiritual na panlilinlang. Hindi na kailangang talikuran ng Diyos upang sumuway sa Kanya. I-relativize lamang ang Kanyang mga utos, palambutin ang mga limitasyon, makipag-ayos sa mga prinsipyo. At kadalasan ito ay nababalot ng magagandang salita, mga pangako ng kapayapaan o isang di umano'y higit na kabutihan. Ang pinakaseryosong bagay ay iginiit ni Balaam kahit pagkatapos na bigyan ng babala. Sinusundan niya ang landas na pinahintulutan ng Diyos, ngunit ang kanyang puso ay nasa kabilang direksyon. Itinuturo nito sa atin na maaaring pahintulutan pa nga ng Diyos ang isang bagay, ngunit hindi ito nangangahulugan na sinasang-ayunan niya ito. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang pinahihintulutan ng Diyos at kung ano ang tunay niyang ninanais. Ito ang pinakabuod ng pinahintulutang kalooban ng Diyos. Isang puwang kung saan natututo tayo sa mga kahihinatnan. Isang lugar kung saan itinuturo ng sakit kung ano ang tinanggihan ng karunungan. Sa makatuwid, kapag napagtanto mo na labis mong iginigiit ang isang bagay na tinanggihan na ng Diyos, huminto ka, pagnilayan. Maaring tinatahak mo ang parehong landas ni Balaam. Hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang propeta, mayroon siyang mga regalo, mayroon siyang autoridad, mayroon siyang reputasyon. Ngunit siya ay nawala sa pamamagitan ng kasakiman, sa pamamagitan ng ambisyon para sa kaluwalhatian, at sa pamamagitan ng maling ideya na maaari niyang pamahalaan ang tinig ng Diyos ayon sa gusto niya. Hayaang magsilbing babala sa moral ang halimbawang ito. Ang pagsuway, kahit na nagkukunwaring panalangin, ay pagsuway pa rin. Kapag sinabi ng Diyos na lumakad ka, ngunit may malinaw na mga kondisyon, hindi ito nangangahulugan na sinasang-ayunan niya ang ating pagnanais. Sa kaso ni Balaam, pinahintulutan siya ng Panginoon na sumama sa mga mensahero ni Balak, ngunit binalaan siya. Sasabihin mo lamang ang sasabihin ko sa iyo. Ito ang pinahintulutang kalooban ng Diyos, isang uri ng oo na may kasamang babala. Hindi pinipilit ng Diyos ang sinuman na sumunod, ngunit nilinaw niya ang panganib ng pagtahak sa baluktot na landas. Parang isang magulang na nagsasabing, kung pupunta ka, mag-ingat ka, pero alam mong hindi ito ang pinakamagandang gawin. Ang permissive will na ito ay nagpapakita ng maraming tungkol sa banal na pedagogy. Hinahayaan ng Diyos na magturo. Nagbibigay daan na ihayag ang puso. Nagbibigay daan upang ipakita ang mga kahihinatnan ng pagpili. At gayon din si Balaam. Nagkaroon siya ng pagkakataong umatras upang ihanay ang kanyang sarili sa pagsunod sa Diyos. Ngunit pinili niyang magpatuloy na may ambisyon sa kanyang mga mata. At narito ang pangunahing punto. Kapag tayo ay nagnanais ng isang bagay na labis na hindi natin napapansin ang mga babala, kung minsan ay hinahayaan tayo ng Diyos, hindi para sa pagsang-ayon, ngunit para sa hinaharap na disiplina. Habang nakasakay si Balaam, nagmamasid ang Diyos. Alam niya na ang puso ng propeta ay hindi sa pagpapasakop, kundi sa pag-asa ng gantimpala. Ang presensya ng anghel ng Panginoon sa landas ay hindi nakakagulat. Ito ay isang tahimik na paghatol. Nabasa na ng Diyos ang mga intensyon ni Balaam. At ito ay nagbubulay-bulay sa atin. Ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating panlabas na mga gawa, ngunit sa ating malalim na mga motibasyon. Maaaring ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ngunit may malayong puso at hindi niya iyon kailanman binabaliwala. Ipinakikita ng kasaysayan na ang pagpapahintulot ng Diyos ay may mga limitasyon. Ang pagtitiis ng Diyos ay hindi tanda ng kahinaan.
Ang parusa ng Diyos ay maaaring biglang dumating gaya ng halos nangyari kay Balaam, kung hindi dahil sa asno na nakakita sa anghel at nagligtas ng kanyang buhay. Itinuturo nito sa atin na ang awa ng Diyos ay gumagana din sa likod ng mga eksena kahit na tayo ay gumagawa ng mali. At kung minsan, kung ano ang iniisip natin na isang pagkaantala, balakid o pag-urong, ay talagang banal na interbensyon na nagkukunwari bilang isang balakid. Sa pagpayag kay Balaam na magpatuloy sa kanyang paglalakbay, ang Diyos ay nagsusulat ng isang mas malaking kwento. Gagamitin pa nga niya ang pagkakamali ng propeta para ihayag ang kaniyang soberanya. Ngunit hindi nito pinawalang sala si Balaam. Kumilos siya nang wala sa oras, wala sa direksyon, na may espiritual na kasakiman sa kanyang puso. At kahit na matapos siyang ituwid, patuloy siyang maghahanap ng mga paraan upang saktan ang mga Israelita. Ito ang panganib ng paglakad ng may pagpapahintulot. Kung mas iginigiit natin, mas nagiging insensitive tayo sa tinig ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating magkaroon ng espiritual na sensitivity upang makilala ang pagitan ng oo ng Diyos at ng oo na pinahintulutan niya. Hindi lahat ng bukas na landas ay isang pinagpalang landas. Hindi lahat ng pagkakataon ay ipinadala ng langit. Kung huminto si Balaam upang magmuni-muni, na iwasan sana niya ang kanyang pagbagsak. Ngunit nagpatuloy siya na sinuportahan ng paglitaw ng isang banal na misyon nang sa katotohanan ay dinala niya sa kanyang sarili ang virus ng disguised pagsuway. Ang pahintulot ng Diyos ay hindi carte blanche. Ito ay isang pagsubok sa pagkatao. Sa kasagsagan ng kanyang paglalakbay, sangkot si Balaam sa kanyang misyon, kaya hindi niya napagtanto na may mas malaking bagay na nangyayari sa kanyang paligid. Na habang siya ay sumakay, nagpadala ang Diyos ng isang anghel ng Panginoon na may hawak na espada upang harangan ng kanyang landas. Ngunit narito ang twist, hindi nakita ni Balaam ang anghel. Ang nakakita nito ay ang asno. Oo, ang asno na ginamit niya bilang isang simpleng paraan ng transportasyon ay may higit na espiritual na sensitivity sa sandaling iyon kaysa sa propeta mismo. Ito ay kagulat-gulat at malalim na simboliko. Ang nakitang asno ay naliligaw sa landas, nakakaramdam ng panganib at sinusubukang protektahan ang may-ari nito. Si Balaam, na hindi nauunawaan ng anumang bagay, ay tumugon ng may galit. Binugbog niya ito na galit sa pagiging harang sa kanyang misyon. Ang kabalintunaan ay ang propeta na dapat kumikilala ng mga bagay mula sa itaas ay bulag, at ang asno na itinuturing na hindi makatwiran ay malinaw na nakikita kung ano ang nangyayari sa espiritual na eroplano. Ito ay isang bagay na aralin sa espiritual na panlilinlang. Kapag nawalan tayo ng pag-unawa, nagsisimula tayong lumaban sa mga palatandaan na dapat magligtas sa atin. Inilalantad ng episode na ito ang pagkakakonekta sa pagitan ng hitsura at espiritual na katotohanan. Inakala ni Balaam na ginagawa niya ang kalooban ng Diyos, ngunit sa katunayan, siya ay nasa landas ng paghatol. 3 beses na nakita ng asno ang anghel, at sa bawat pagkakataon ay sinisikap nitong iwasan ang sakuna. At si Balaam, nakita niya lamang ang mga hadlang, pagkabigo at pagkaantala. Ilang beses din tayong nagkakaganito. Ang Diyos ay naglalagay ng isang hadlang, isang pagkawala, isang pagkaantala, at tayo ay tumutugon ng may galit, nang hindi nalalaman na ito ay maaaring ang banal na kamay na nagliligtas sa atin mula sa pinakamasama. Sinasabi ng Biblia na sa wakas ay binuksan ng Panginoon ang mga mata ni Balaam, at pagkatapos ay nakita niya ang anghel. Noon lamang niya naunawaan na ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Ang huling paghahayag na ito ay nagtuturo sa atin na ang regalo, katanyagan o tungkulin ay hindi ginagarantiyahan ang espiritual na pagiging sensitibo.
Maaari tayong kilalanin bilang lalaki o babae ng Diyos at bulag pa rin. Ang himala dito ay hindi lamang ang pagpapakita ng anghel o ang katotohanang nagsalita. Ang asno, bagkus ay ang awa ng Diyos na hindi sumuko sa babala sa isang suwail na propeta. Ang talatang ito ay malalim na didaktiko. Ang Diyos ay maaaring gumamit ng anumang paraan upang balaan tayo. Maaaring ito ay isang bata na may inosenteng tanong, isang aksidente, isang hindi inaasahang pag-uusap, o kahit isang hayop tulad ng sa kasong ito. Kapag binabaliwala natin ang salita, umaapela siya sa mga tanda. Kapag binabaliwala natin ang mga palatandaan, gumagamit siya ng mga pagkabigla. Kapag hindi natin pinapansin ang mga pagkabigla, maaari siyang makialam ng mas direkta. Ngunit ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang magandang katotohanan. Ang Diyos ay nagmamalasakit ng sapat upang ituwid tayo bago tayo mahulog. Paano kung hindi kumilos ang asno? Paano kung sumunod lang siya nang hindi lumihis sa landas? Si Balaam ay pinatay sana ng anghel. Sa madaling salita, ang pagsuway ng hayop ay, sa katunayan, isang nakahihigit na pagsunod. Ipinapakita nito sa atin na kahit na ang tila humahadlang sa ating buhay ay maaari talagang magligtas sa kanila. Ang kwento ni Balaam ay nag-aanyaya sa atin na magtanong, sino ang mas nakakakita, ako o ang hindi ko pinapansin? Dahil marahil, tulad ng propeta, ginagabayan tayo ng Diyos sa mga paraang hindi pa natin naiintindihan. At pagkatapos ay nangyari ang isa sa mga pinakanakakagulat na sandali sa buong biblikal na salaysay. Nagsalita ang asno. Oo, literal. Bumuka ang bibig ng hayop at nagsimula itong makipag-usap kay Balaam. Ang propeta, nalasing pa rin sa kanyang galit at espiritual na pagkabulag, ay tumugon sa asno na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Ngunit isipin sa akin, ano ang maaaring maging mas simboliko kaysa sa isang himala sa Biblia na naghahayag ng kahangalan ng sitwasyon? Isang propeta na nakikinig sa Diyos, ngunit hindi nakikinig sa kahulugan. At isang hayop na walang espiritual na mga kaloob, ngunit sumusunod sa banal na karunungan. Ang pagsasalita ng asno ay tuwiran, nang walang mga palamuti. Ano ang ginawa ko sa iyo na pinalo mo ako nitong 3 beses? Para bang ginamit ng Diyos ang walang katotohanan upang ilantad ang hindi pagkakapare-pareho ni Balaam. Siya ay nag-aangkin na isang banal na tagapagsalita, ngunit handa siyang patayin ang kanyang sariling hayop dahil sa iba ang pagkilos. Ang asno ay nagiging isang propetang mensahero kahit na hindi ito nalalaman. At ito ay nagpapakita ng isa sa mga pinakadakilang kabalintunaan ng Biblia. Kung minsan, ang pinakahindi malamang na mga instrumento ay nagiging mas kapaki-pakinabang sa Diyos kaysa sa mga nag-iisip na sila ay handa. Ang pag-uusap na ito sa pagitan ng propeta at ng asno ay may halos nakakatawang tono, ngunit ang nilalaman ay napakaseryoso. Si Balaam ay labis na natupok sa kanyang misyon at sa kanyang pagnanais para sa mga gantimpala na siya ay ganap na nawala ang kanyang espiritual na kahulugan. Ang banal na komunikasyon na dapat sana ay naganap sa pagitan ng Diyos at ng tao, ngayon ay nagaganap sa pagitan ng Diyos at ng isang hayop upang balaan ang tao. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na makapangyarihan. Kapag nagpapatuloy tayo sa pagkakamali, maaring harapin tayo ng Diyos sa mga hindi inaasahang paraan. At ang may mga tainga ay makinig kahit sa bibig ng asno. Ang asno ay hindi lamang nagsasalita, ngunit ipinagtatanggol ang kanyang mga aksyon. Ito ay nagpapaalala kay Balaam na ito ay palaging tapat, masunurin at mapagkakatiwalaan. Siya ay umaapela sa alaala ng propeta, sa luhika, sa budhi, parang sinasabing,
Kilala mo ako, alam mo kung sino ako. Bakit ka mag-aakto ng ganito ng walang dahilan? Ang pananalitang ito ay nakakaantig ng malalim. Ilang beses tayong binibigyan ng Diyos ng mga palatandaan at binabaliwala lang natin ang mga ito dahil hindi ito dumarating sa paraang gusto natin. Ang problema ay hindi ang boses, ito ay ang pagmamataas na pinipigilan itong marinig. At ang makahulang mensahe kung minsan ay dumarating sa mga hindi malamang na paraan. Nang buksan ng Diyos ang mga mata ni Balaam at nakita niya ang anghel ng Panginoon, ito ay bumungad sa kanya. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, kinikilala niya ang kanyang kasalanan, ngunit ipinakita ng kasaysayan na ang kanyang pagsisisi ay mas mababaw kaysa pagbabago. Dahil di nagtagal, kahit na matapos ang pagkabigla na ito, nakahanap pa rin siya ng mga paraan para saktan ang bayan ng Diyos. Ito ay nagpapakita sa atin na ang isang himala ay hindi nagbabago sa puso ng mga taong ayaw magbago. Ang tunay na pagsisisi ay nangangailangan ng higit pa sa pananakot. Nangangailangan ito ng lubos na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Sa huli, ang nagsasalitang asno ay hindi lamang isang hayop na nagsasalita. Isa itong salamin. Isang salamin ng espiritual na pagbabaligtad. Ang mga dapat magturo, kailangang matuto. Kung sino man ang dapat na mamuno ay kailangang hilahin ng renda. Ang kwentong ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw pagkaraan ng mga siglo bilang isang paalala na ang Diyos ay nagsasalita ayon sa kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng kanyang naisin, kapag kanyang naisin. Nasa atin ang pag-unawa, pakikinig at pagsunod, kahit na ang mensahe ay nagmula sa mga hindi inaasahang mapagkukunan. Sapagkat gaya ng natutunan ni Balaam, ang pagwawalang bahala sa mga palatandaang ito ay maaaring magdulot ng malaking halaga sa atin. Kahit na pagkatapos na pagsabihan ng isang asno, nakita ang anghel ng Panginoon sa kanyang sariling mga mata at marinig ang direktang utos ng Diyos, si Balaam ay hindi tunay na nagbago. Ito ay nagpapakita ng isang bagay na nakababahala, posibleng maranasan ang supernatural at mananatiling matigas ang puso. Inamin pa niya ang kanyang pagkakamali, ngunit ang kanyang reaksyon ay higit na isang taong nagulat na nahuli kaysa sa isang taong tunay na nagsisi. At iyon ay isang tunay na panganib, nakalilito ang pagsisisi sa panghihinayang at patuloy na pababa sa parehong landas, ngunit may bagong makeup. Ipinakikita ng Biblia na nagpatuloy si Balaam sa kanyang paglalakbay at nagpropesya pa nga ng mga pagpapala sa mga Israelita gaya ng ipinasiya ng Diyos. Gayunpaman, ang kanyang espiritual na kasakiman ay nagsalita pa rin ng mas malakas. Nang matanto niya na hindi niya masusumpa ang Israel sa pamamagitan ng mga salita, humanap siya ng ibang paraan upang maabot ang mga tao sa pamamagitan ng pang-aakit at katiwalian sa moral. Siya ang nagmungkahi kay Haring Balak ng isang tuso, ngunit nakamamatay na diskarte, ang paglusot sa mga babaeng Moabita upang pangunahan ang mga Israelita sa ritual na prostitusyon at idolatria. Isang payo na magbubuwis ng libu-libong buhay. Ito ang punto kung saan si Balaam ay tumigil sa pagiging isang nalilitong propeta lamang at naging isang tunay na kaaway ng pananampalataya. Hindi siya direktang nagmura, ngunit pinayuhan niya ang isang masamang landas. Alam na aalisin nito ang mga tao mula sa proteksyon ng Diyos. Dito nahuhulog ang iyong maskara, at ang pinakanakababahala na bagay ay ang ideyang ito ay hindi ipinataw ni Balak, ito ay iminungkahi ni Balaam. Ginamit niya ang kanyang espiritual na karanasan upang sirain ang mga buhay. Isang malinaw na halimbawa ng pagsuway na itinago bilang isang diskarte sa relihiyon. At bakit niya ginawa iyon? Para sa kasakiman, para sa pagnanais ng gantimpala, para sa pagnanais na pahalagahan,
kilalanin, gantimpalaan. Si Balaam ay naging simbolo ng huwad na propeta, ng taong alam ang daan, ngunit mas gusto ang shortcut. Kinakatawan niya ang pinuno na sa halip na gumabay ng matapat, ipinagbibili ang kanyang mga paniniwala kapalit ng kapangyarihan. Ang Biblia, kasama na ang Bagong Tipan, ay binanggit siya bilang isang halimbawa ng moral na babala na nagpapatibay sa panganib ng mga gumagamit ng pananampalataya bilang isang bargaining chip, isang babala na sumasaklaw sa mga henerasyon. Ang pinakatrahedya na bagay ay ang kanyang kwento ay nagtatapos, tulad ng marami na lumalaban sa banal na pagwawasto, sa pagkawasak. Si Balaam ay napatay sa labanan ng mismong mga Israelita. Kabalintunaan, ang mismong mga tao na sinubukan niyang sirain sa pamamagitan ng kanyang mga salita at payo. Itinuturo nito sa atin na ang sinumang tumindig laban sa plano ng Diyos, kahit na nagkukunwari bilang relihiyoso, ay umaani ng paghatol. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang pisikal, ngunit simboliko. Siya ay naging simbolo ng lahat ng bagay na hindi dapat maging isang tao ng Diyos, ambisyoso, manipulative at walang tunay na takot. Ang suwail na propetang ito na nakakita ng mga himala at nakarinig ng tinig ng Diyos ay inaalala ngayon hindi dahil sa kanyang karunungan kundi sa kanyang kalunos-lunos na wakas. Inilagay siya ng Biblia sa tabi ng iba pang mga pangalan tulad ng Judas at Cora, mga lalaking may daan sa kaluwalhatian, ngunit pinili ang landas patungo sa kapahamakan. Magsilbi itong salamin para sa ating lahat dahil hindi sapat na magsimula ng mabuti, hindi sapat na makinig sa tinig ng langit. Dapat mong panatilihing nakahanay ang iyong puso sa langit hanggang sa wakas. Kung hindi, kahit na ang pinakamakapangyarihang regalo ay maaaring maging instrumento ng pagbagsak. Ang kwento ni Balaam ay hindi naitala bilang isang kakaibang salaysay ng isang himala sa Biblia. Dala nito sa bawat detalye ang isang serye ng mga moral at espiritual na aral na sumasaklaw sa mga siglo at patuloy na nagsasalita ng malakas hanggang sa ating mga araw. Ang una sa mga ito ay malinaw. Hindi lahat ng propeta ay isang halimbawa ng pagsunod. Ang pagkakaroon ng mga regalo, pangitain o reputasyon ay hindi garantiya ng isang pusong mapagpasakop sa Diyos. At hinahamon tayo nito na huwag husgahan ang espiritualidad ng isang tao sa pamamagitan lamang ng kanilang hitsura o pananalita. Ipinakita sa atin ni Balaam ang panganib ng pagsangguni sa Diyos na ayos na ang ating mga puso. Nanalangin siya, ngunit hindi siya nakinig. Tanong ko, pero iba ang iginiit niyang sagot. Ang pag-uugaling ito ay nagpapaalala sa atin sa isang karaniwang bitag, ang paggamit ng pananampalataya bilang isang kalasag upang itago ang ating mga intensyon. Minsan sinasabi natin, ipinagdarasal ko ito, kung sa katotohanan ay sinusubukan lang nating buksan ang isang pinto na naisara na ng Diyos. Ang nagsisimula bilang isang espiritual na paghahanap ay maaaring mabilis na maging espiritual na panlilin lang kung walang katapatan. Ang donkey that talked ay higit pa sa isang nakamamanghang anekdota. Ito ay isang makapangyarihang metapora. Ipinakikita nito na magagamit ng Diyos ang hindi malamang na babala, itama at iligtas tayo. Siya ay sensitibo sa anghel ng Panginoon habang si Balaam ay bulag. Ito ay humahantong sa atin sa isang malalim na tanong. Tayo ba ay matulungin sa mga tanda ng Diyos sa ating paligid? O tayo ba ay nakatutok sa ating mga layunin kaya hindi natin pinapansin ang mga disenyo ng langit? Minsan, ang pagpapalaya ay nasa balakid na hindi natin maintindihan. Ang isa pang matibay na punto ay ang pagtuturo tungkol sa mapagpahintulot na kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng banal na oo ay isang pag-apruba. Pinahintulutan ng Diyos si Balaam na sumama kay Balak, ngunit may mga limitasyon. Ang pahintulot na ito ay isang patunay, hindi isang pag-endorso.
Kapag binabaliwala natin ang mga limitasyon ng Diyos, pumapasok tayo sa mapanganib na teritoryo. Sinundan ni Balaam ang hitsura ng isang misyonero, ngunit ang kanyang puso ay puno ng espiritual na kasakiman. Resulta, siya ay ginamit ng Diyos, ngunit hinatulan din niya. Isang paalala na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sakripisyo. Ang makahulang mensahe ni Balaam, bagaman totoo, ay hindi nagpawalang sala sa kanya. Itinuturo nito sa atin na posible na magpadala ng isang bagay na banal nang hindi namumuhay na naaayon dito. Ito ay isang nakakatakot na paghihiwalay sa pagitan ng sinasabi at kung ano ang isinasabuhay. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pangangaral kung ano ang tama, ngunit pagpili kung ano ang tama kapag walang tumitingin. Alam ni Balaam ang katotohanan, ngunit pinili niya ang landas ng ritual na prostitusyon, idolatriya at masamang pagpapayo. At inanin niya ang kanyang itinanim. Sa wakas, itinuro sa atin ni Balaam na ang Diyos ay hindi maaaring kutyain. Maaari niyang gamitin kahit ang isang tiwaling propeta para pagpalain ang isang tapat na tao, ngunit darating ang paghuhukom sa takdang panahon. Ang kwento ni Balaam ay nagtatapos sa dugo, hindi dahil sa kawalan ng babala, kundi dahil sa labis na pagmamatigas. At ang pinakamalaking babala na iniiwan sa atin ng salaysay na ito ay huwag makipaglaro sa tinig ng Diyos. Makinig, sumunod at panatilihing malinis ang iyong puso. Dahil sa huli, ang mahalaga ay hindi ang kaloob na mayroon ka, kundi ang katapatan kung saan mo ito ginamit. At ngayon na alam mo ng malalim ang kwento ni Balaam at ng asno na nagsalita, tinatanong kita, ilang beses mo nang binaliwala ang mga tanda ng Diyos dahil nagmatigas ka sa iyong sariling mga plano? Ilang beses na ba talagang pinahintulutan ang bukas na pinto na matuto sa pamamagitan ng sakit? Ang ulat ng masuwaying propetang ito ay isang salamin para sa ating lahat. Ipinapakita nito na ang tunay na espiritualidad ay wala sa mga kaloob, kundi sa pagsunod sa Diyos, kahit na ang landas ay tila mapurol at walang gantimpala. Ang puso ni Balaam ay napinsala ng espiritual na kasakiman at binayaran niya ito ng malaki. Ngunit maaari mo pa ring gawin ito ng iba. Maaari kang huminto ngayon, lumingon sa likod at taos-pusong magtanong, nagpatuloy ba ako sa isang bagay na tinanggihan na ng Diyos? Maaaring baguhin ng sagot na ito ang takbo ng iyong kwento dahil nagsasalita pa rin ang Diyos. At kapag hindi tayo nakikinig, itinataas pa niya ang isang nagsasalitang asno kung kinakailangan, ganoon ang kanyang awa. Ang iyong paglalakad ng pananampalataya ay kailangang maging matatag, malinis at totoo. Hindi perpekto ang hinahanap ng Diyos, ngunit ang buong puso. Huwag maghintay para sa isang trahedya na magturo sa iyo kung ano ang maaaring matutunan mula sa salita ngayon. Ang buhay ni Balaam ay isang paanyaya sa ating lahat. Piliin ang takot, piliin ang katotohanan, piliin ang katapatan. Sapagkat sa huli, pinararangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya at hinahatulan ng may katarungan ang mga humahamak sa Kanya kahit naggumamit sila ng magagandang salita para itago ang kanilang sariling kaakuhan. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ang video na ito, ipadala ito sa isang taong kailangang makarinig ng katotohanan ito at mag-iwan ng komento, Panginoon, magsalita ka para marinig ng iyong lingkod. Ang simpleng pariralang ito ay maaaring maging kislap na nagpapasiklab ng pananampalataya sa ibang mga puso. At syempre, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng mga ganitong kwento. Sama-sama nating ipalaganap ang salita at bubuksan ang espiritual na mga mata ng marami.